Fighting Maroons. Isaw! Sunken Garden. Lantern Parade! Uta. Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to. A, B, C, D, E, F, G, H, I... J! Letter J po ang susunod! Ay, andyan ka na pala. Sorry po! Na-excite po kasi ako nung narinig ko yung kinakanta nyo. Favorite ko po kasi yan. At favorite ko rin ang letter J. Kasi J ang unang letra ng pangalan ko. Sige nga, magpakilala ka na para sa ating mga kasali sa araw na ito. Magandang araw po mga kasali. Ako po si Jeppy. J-E-P-P-Y. Jeppy, ang puppet na always happy. Kayo po ate, ano pong pangalan nyo? Magandang araw, Jeppy. Magandang araw aming mga kasali. Ako po si Carissa Pereiras, but you can call me Ate Car. C-A-R. Car. Para pong kotse? Broom broom! Oo, tama ka dyan, Jeppy. Lalo na't may mga kasali tayo ngayong araw na nakikinig habang sila'y nasa biyahe. Napakikinggan po tayo sa DZUP 1602 at sa audio streaming sa dzup.org. Napapanood din po tayo sa official Facebook page at YouTube channel ng DZUP. Isang panibagong kwentuhang may utak at kwentuhang may puso ang hatid sa inyo ng UP atin to. Ang title ng episode natin ngayon ay ABCs, ang kinabukasan ng children's media sa panahon ng AI. Pero Ate Car, may tanong po ako. Bakit po AI ang spelling ng A? Magandang tanong yan, Jeppy. Ito'y dahil pag-uusapan natin ang AI sa mga media content na para sa mga bata tulad mo. Wow! Exciting po yan! Talaga, pero bago natin pag-usapan ng lahat ng yan, panoorin muna natin ang isang kwento na naihanda ng ating production team para sa araw na ito. Kwento! Isa, dalawa, tatlo! Mga kasali, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, makinig kayong mabuti sa aking ikukwento. Once upon a time, may isang malaking museo na napapaligiran ng mga bata. Sa isang sulok, may mga batang tumatawa habang nanonood ng dula. Sa kabilang sulok naman, may mga batang abalang gumuguhit at nagkukulay. May mga batang nagbabasa, nagsusulat, umaarte, umaawit, at naglalaro. Wait! Bago ako magpatuloy sa aking kwento, alam niyo ba na may plot twist to? Drumroll please! Kung inaakala nyo na hango ang kwentong ito sa isang children's book, nagkakamali kayo. Dahil noong May 14, 15, at 16, ginanap sa Museong Pambata ang Haraya Storytelling Festival 2026 na pinangunahan ni Assistant Professor Kay Season. Ito ay kolaborasyon ng mga artista, guro, cultural workers, volunteers, at mga institutional partners katulad ng University of the Philippines. Dito nakisama ang mga estudyante mula sa Theater Arts Program ng universidad, kung saan sila ay naging aktibo bilang mga voluntaryong performers, stage managers, workshop facilitators, and designers. Ngunit, ano nga ba ang Haraya Storytelling Festival? Ito ay storytelling and theater festival para sa mga bata, pamilya, at komunidad. Ito ay espasyo para sa mga bata kung saan sila mismo ay naging bahagi ng kwento. Layunin din ng festival na gawing mas abot kamay ang sining at pagkukwento para sa bawat bata. Kaya naman, nagbigay oportunidad ito sa mga underserved at underrepresented na sektor sa pamamagitan ng sponsorship programs and community partnerships.
Sa puso ng Haraya ay ang paniniwala ang pagkukwento ay hindi lamang libangan. Ito ay isang malikhaing pagkatuto, isang paraan upang mapaunlad ang imahinasyon, paghubog ng isip, pagkilala sa sariling kultura at pakikipagkapwa. At alam niyo ba, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 uri ng makukulay na programa ang naghihintay sa mga bata. Una, may mga interaktibong dula tulad ng Bagyo, Si Amihan at Apolaki, at 1, 2, takbo! Pero hindi lang basta nanood ang mga bata. Nakisagot sila sa mga tanong, nakisigaw sa mga tauhan, at nakisabay sa kwento. Kaya naman, buhay na buhay ang bawat pagtatanghal. Ikalawa, may mga malikhaing espasyo tulad ng Guhit Damdamin. Dito makikita ang mga batang abalang nagdodrawing at nagkukulay. May gumuguhit ng mga hayop, may gumuguhit ng mga bayani, at may gumuguhit ng mga bagay na sila lang ang nakaisip. Sa pahina ng Haraya at Tahitahing Kwento, nagbasa, nagsulat, at bumuo rin sila ng sarili nilang mga kwento at pakikipagsapalaran. At ikatlo, may mga workshop sa storytelling, play, music, at theater. May mga batang natutong magkwento, umarte, umawit, at gumamit ng kanilang talento at imahinasyon para magbigay buhay sa mga kwento. May espesyal rin na tagline ang Haraya Storytelling Festival. Binago, binuo, at binuhay. At iyan mismo ang ginawa ng mga batang dumalo sa festival. Binago nila ang mga kwento sa pamamagitan ng kanilang mga ideya at mga imahinasyon, habang nakikinig sila sa mga kwento at nanonood ng mga dula. Naiisip nila ang mga bagong karakter, bagong karanasan at mga sariling bersyon ng kwento. Binuo nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagguhit, pagsusulat, paglalaro, at paglikha ng sarili nilang mga kwento at likha. At binuhay nila ang mga kwento sa pamamagitan ng pag-arte, pagkukwento, pag-awit, at pakikilahok sa iba't ibang gawain at pagtatanghal. At habang isinasara natin ang pahina ng kwentong ito, ang sarap isipin na sana ay mas marami pang mga event, programa, at palabas na tulad nito. Mga espasyong hindi lang para sa mga bata, kundi kasama rin ng mga bata. Mga espasyong nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magsalita, mangarap, lumikha, at maging bida sa sarili nilang kwento. Wow! Punong-puno po pala ng kulay at aral ang Haraya Storytelling Festival. 'Di ba? Nakita natin dito na may iba't ibang paraan pala para makapag-entertain at maturuan ng kabataan. At maliban sa mga napapanood natin sa entablado, ay laganap din ang mga content na napapanood naman natin sa malilit na screens natin tulad ng ating mga smartphone o tablet. Oo nga po, Ate Curry. Marami nga rin akong favorite shows na pinapanood sa YouTube. Ah, talaga ba, Jeppy? Naku, maganda yan. At nakakaroon ka ng karagdagang kaalaman. Ngunit, Jeppy, mag-iingat ka sa mga nakukonsumo online, ha? Lalo ngayon sa panahon ng AI, may mga content kasi na medyo alanganin kung dapat bang napapakita to sa mga bata. Naku! Oo nga po, Ate Car. May isa nga pong lumabas sa feed ko eh. AI-generated na content. Tapos, puro karahasan ang pinapakita. Ang malala pa ron, ang nakalagay, #kids. OMG! Nako, kaya naman, para mas mapalalim pa ang ating usapin ukol sa talakayan na ABCs, ang kinabukasan ng children's media sa panahon ng AI, samahan niyo po kami sa isang kwentuhang may utak at puso. Joining us in the studio today, we have Dr. Ruby Rowan Cristobal, Senior Lecturer from the College of Development Communication of the University of the Philippines, Los Baños. Among her works in media, she has also taken the role of Science and Production Consultant of ABS-CBN Foundation Incorporated for Sinescuela, and has continuously been promoting STEM education and communication throughout her professional career. Ma'am Ruby, thank you po so much for being with us today po. Isang karangalan na to join your program, kasi we'll talk about children's education Yes, through television. Good morning po, Ma'am Cristobal! Hello, JP. Magandang hapon. Good morning ba tayo? Oo. Good day. Magandang Good day na araw po. sa inyo. Pasensya na. Mm-mm. Good day po, Ma'am Ruby.
Okay na po ba yon? Okay na okay. At magandang pagkakataon na makilala kita para maipakilala ka rin ng isa pang programa na aking ginagawa rin sa radyo. Kasama rin po natin si Dr. Daphne Tatiana Canlas o Ma'am Data, isang Associate Professor ng College of Media and Communication sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay naging executive producer ng 5 and Up kung saan they feature places, pop culture, and social issues in the Philippines, reported by kids for kids. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon at welcome sa aming programa. Welcome po, Ma'am Data. Hi. Thank you for the warm welcome. Glad to be here. Hi, Doc Ruby. Hi, Ma'am Data. At magandang pagkakataon na tayo mag-uusap muli tungkol sa mga children's education through television. This is true. We are so happy to have you both here po for our special UP Atin to episode. And to formally start po, I would like to ask our guests, in both your experiences po, Ma'am Ruby and Ma'am Data, where does one start po ba in making a media production for children? Ano po ba dapat ang unang isinaalang-alang? Para sa akin, doon sa experience ko, no, sa karanasan namin sa sineskwela, ito ay nag-umpisa sa perceived na need o pangangailangan ng edukasyon, ng suporta, lalong-lalo na from mass media. Kasi alam natin, mahilig yung mga bata na manood ng television. Nung nagsimula kasi yung sineskwela, wala pa namang social media noon eh. Talagang TV at madalas ay ang gusto ng mga bata ay yung mga cartoons, di ba? Mga anime. And there was one person na naging concerned siya talaga dito. Ito si the late Gina Lopez, ano? Siya yung pinakapuno ng ABS-CBN Foundation noong panahon na yon. At kinonsulta niya ang gobyerno, ang DOST at DepEd. At the time, it was Department of Education and Culture under Secretary Gloria. And during my time, I think that was under Dr. Padolina. Tiningi niya yung aming tulong para makagawa ng programa. Yung network, malaki yung partisipasyon ng media network, ABS-CBN in particular, binigyan ng airtime yung sineskwela. And I think it all starts with a commitment to help in educating our children. Kasi hindi lang naman yan ang dapat nating gawin bilang media, di ba? Dapat katuwang tayo ng pamahalaan din sa mga social services, including education. Dapat po katuwang po talaga ng both the mass media and of course our government po. Of course, kasi ang mass media malaki yung magagawa Yes di ba? Informal education, pero noon ginawang mandatory viewing for elementary school students ang sineskwela. Yun yung pinakamagandang desisyon na ginawa ng gobyerno at syempre yan ay pinropose ng ABS-CBN Foundation na maging parte ng classroom lesson yung video viewing ng mga bata. So noon walang internet pa masyado, meron na pero hindi pa ganon kalaganap. So, ang ginagawa nun ay talagang direct viewing sa TV, live yung pag-view ng mga bata. Pero syempre recorded na yung yung mga episodes. Tapos, meron ding pagkakataon na hindi napapanood during their class hours in science yung programa. So, nilalagay yun sa VCD at that time at dinidistribute yun sa mga eskwelahan. Nagbigay din ng television at mga playback units ang ABS-CBN Foundation through its sponsors at that time sa mga eskwelahan na hindi kayang kunin yung signal diretso mula sa broadcast ng ABS-CBN. Yes po, I remember po at some point in my grade school life po, nabutan ko pa po yun, yung mandatory po yung viewing sineskwela. Anong grade ka nun? Mga grade, ano po ba ako? Mga grade 3 po ata. Ayun, grade 3, grade 5. Grade 3 to grade 6 lang ang science kasi sa ating curriculum hanggang ngayon. Opo. So, but without saying na yung mga ginagawa namin, for example, no sa primary, kayang maintindihan yon ng grade 1 to grade 3. Then, yung ginagawa namin for grade 4,
kaya pa siguro, no? And even grade 6, kaya ng grade 4, 5, 6. Opo. Pero talagang ginawa namin na tugma sa mga lessons na mahirap ituro at mahirap matutunan ng mga bata sa public schools. Nga po. How about you po, Ma'am Data? Where would you usually start po for your media productions for kids po? Okay, maganda yung kwento ni Doc Rubino kasi medyo magkaiba naman yung nangyari sa amin sa Pro Productions. Nag-umpisa kasi, the whole story is nag-umpisa yung idea ng program from yung pamangkin ni Cheche Lazaro who copied what he was watching doon sa Probe Team, pero kiddie version. So, sa school, nagpe-pretend daw sila na mga reporters sila ng the Probe Team, but they were reporting on things that they saw in their everyday life. So, that sparked the idea na kids also have opinions and kids also have something to say about their experiences growing up. So, doon nagsimula sa danas ng mga bata, yung mga kwentong produce ng 5 and Up. So, nung naging programa na yung 5 and Up, the producers started looking at items of inspiration, children's books, children's music, activities for kids in the vicinity or in various aspects of their life. And this was the 90s, no, na wala namang social media, so you can't really research right away. So pupuntahan mo talaga yung mga places and spaces na yon. At doon namin inaalam sa mga bata yung what keeps them occupied, what keeps them interested, what stimulates their minds to talk to each other, to engage in activities. So ito yung mga ideas na dinala namin sa mga kwento namin sa 5 and Up, sa TV, with the intent na, ito yung kwento, alam niyo yung nangyayari. Now, go out now, di ba, and try to experience what we're talking about. So let's say we would have a story about the Science Museum or Museo Pambata. Hey, there's a new exhibit here about science. You might want to check it out because ito yung mga nakita ko, di ba? So, the hope was, meron palang ganyan. Halika, tingnan natin, let's check it out, di ba? It's kid approved. So, maybe it will be good for us. Some of our most popular stories were about children traveling and meeting older people and talking to them from their point of view, no? So, for instance, we had kids go out of town. They went to Batanes, they went to Batangas, they went abroad pa nga, and they looked at that side of the world or that side of the Philippines from their point of view. What makes this a place of wonder for a young child, no? For a kid like me, what makes me interested in learning more about this? Maybe I should ask the adults around here or some trusted people na who can fill me in on how all of this can be meaningful to me. So sa danas naman kami nag-umpisa. And then from there, nag-research, nag-fill in ng mga information, tapos naging kwento. So very involved po talaga yung kids po, your hosts po in the production itself po. Ma'am, Yes, because they were older. Opo. Ma'am, I would like to ask po, how important po yung pag-involve ng children mismo in pre-prod pa lang po in your production? To me, no, it was very important because I actually learned from them. And sila yung nagmumulat sa akin dun sa mga bagay na I would tend to see it from a grown-up's point of view. No, ang pinaka gusto kong kinukwento, there are a lot, no, but one stands out to me right now. And that is yung kwento ni we did a story about this interview, and yung kid na dapat nakasama ko hindi siya nagpunta, so I had to do the interview myself. Pero dun sa script, sinabi ko I used the first person, and then the child said,
teka, wala ako dun bakit first person point of view ito? And I was like, oo nga, ano. And so, I had to rewrite the script, di ba? So, parang caught it, di ba? And so, they caught it right away. And so, I started to change the way I looked at kids' experiences. And I turned off my adult brain when I was with them. Para kahit papano, na-observe ko at parang mas accurate yung observations ko with them. And then at the end, nagpo-process kami na ano ba yung naramdaman mo nung nakausap mo yung tao? Ano ba yung iniisip mo nung ginagawa mo nung nagbe-bake kayo ng cake or something? Or how did you feel when you made that mistake? So it's very important that I talk to the kids after, because what they feel and what their perceptions are go directly into the script, and that's what shapes the story. Parang mahirap po yun ata, ma'am, turning off your adult brain. Sana everyday Mahirap talaga pwede. siya. Nakakapagod talaga siya. Pag uwi mo, tulog ka. Ma'am Ruby, I would like to ask po, is it same din po in Sineskwela's case po? Were the children involved in pre-pod pa lang po, in research and writing? No, they were not. Kasi iba yung proseso ng paggawa ng sineskwela at the time. Remember, this is 1990s then, 1993 specifically when we started. So, noon, ang kwento ay more of producing a set of parang modules yan eh. Pero ang facilitators ay bata. Nung una, parang ang gusto ay parang ganyan nga, documentary explainers. But we thought that especially for elementary school students, mahilig sila na sila yung nag-explore. And the way to do that is to let them be in a story. So every episode would be about a topic, but there will be children who will be characters, who will be, doing the teaching in a way, but through exploration. So what we did was to have consultants, writers, of course we had EP, we had head writers, and we have DepEd. And I do the accuracy part where I assess whether the science principles are there and whether these are enough in terms of integrating them into the story or the sequence treatment kung tawagin namin at the time. So children were involved as the actors and facilitators of sineskwela episodes. May mga adults, we had several formats. Ang adults noon, I think we had Teacher Waki, we had Igot Puno, characters as well, who would try to integrate what children would learn in that episode. Consistent yung cast, hindi yung characters, hindi nagbabago. And the cast, nag-change lang yan siguro after 2-3 years. Pag medyo lumalaki na yung yung mga cast natin, di ba? Minsan hindi na siya pwedeng pang grade 4. So, I think every 5 years at least. Sineskwela ran for 14 years. Since, I think 1993 to 2007, nagpa-produce kami eh. So, were they consulted about the for example, the script? Well, DepEd would take care of that. They would tell us if this would be a part of the lessons or part of the problematic areas or topics in the schools or in the classroom. Science lang kasi to. But remember, grade 3 is parang general science. Grade 4 is also integration. But their curriculum, medyo similar. Pagdating mo sa 5 and 6, medyo mahirap. Kasi may mga complex principles or science concepts. That's when the challenge would start. Elementary pa rin naman yan di ba? Ang turo, mostly, kailangan na iintindihan pa rin ng grade 4, yung pang grade 6. Yun yung prinsipyo namin. That means it would be clear enough in terms of language, in terms of paano ba magsalita ang bata. Kasi remember, storyfied. Kahit grade 6, storyfied. Hindi siya explainers na katulad ng sa TikTok or sa social media ngayon.
and 30 minutes. May commercial pa yon. So parang all in all, yung pinaka body ng programa would be about 25 minutes. 23 to 25 minutes. Mahirap isuksok sa 25 segundo, minuto, na meron pang mga, syempre may mga segue pa yan, may establishing pa yan, di ba, scenes, yung konsepto na maipaliwanag mo. And it starts with a problem that the children would have to explore and develop a strategy to learn about it. So dun papasok yung mga experiments and all in 20, 25 or 25 minutes. Diba? And we try to look at it from the point of view of a child. Is it doable for this age, for grade 3, to, for example, do what we are using as, in a way, parang pedagogy yun, sa schools, as a strategy to be able to communicate the principles or the concepts clearly to the children and make them understand that those concepts. Challenge yun. That's why one script would probably be processed in about 2 to 3 months bago yan ma-shoot. Haba po, ma'am. Haba. Minsan 5 version ng scripts. Kasi DepEd talagang maingat sa lingwahe. At the time, hindi ka pwedeng mag-mix ng Tagalog o mag-conjugate ng Tagalog at English. Like, ang problema ko lagi yung word na ina-absorb. Ayaw kaming payagan. Hindi naman pwedeng sinisip-sip. Kasi hindi naman talaga, diba, sip-sip is sucking like that, diba? Minsan, absorb just means passive absorption. So, we cannot use the nearest word in Filipino. So, yun yung ako problem area yun. Sabi ko, no, English, absorb. Huwag nyo conjugate. Hindi kayang absorb. Hindi mo na huwag nang ina-absorb. Malaking, minsan, syempre, napupulaan kami doon. Anong gagawin natin? DepEd yung final clearance. But children, when they talk, we accept how they convey the message. Kahit minsan, may changes dun sa word or verb. Why? Kasi sila yun eh. Opo. Alam nila yung lingwahe ng bata. Hindi na yun usually kinakat ng director. And ako, kahit nandun ako sa set, hindi ko na chinecheck unless it will change the entire concept. Diba? Or the syntax, diba? Whatever. That's how they are involved as actors. And means, of course, that also would entail them interpreting the concept. May reading, during the shoot. Either I or the head writer or even the head researcher would have script reading for the kids. Kailangan naintindihan nila yung lines nila. Opo. It's a very long process. Yes. Po, ma'am, no? And when looking back po in your back then po, when you're doing your productions po back then, sa palagay niyo po ba at some point could AI have helped you po? Of course. At that time? Of course. During that time, walang AI, no? Madaling mapapadali ang for example ang pagsusulat ng script or even in the research kung may AI. Noon kasi talagang meron na bang mga search engines noon? Parang yung later years meron. Opo. Pero yung mga 1990s wala. Talagang library research ang ginagawa ng mga researchers. Tedious po. Very Tedious. And I would normally check even the research kasi even the references should be listed, no? Meron kaming format for the researchers for a particular topic. So may line up na yan for the year. May line up na ng topics and that is approved by the DepEd consultant. So AI could have made it faster perhaps and more efficient. And ako, in terms of accuracy, siguro hindi ako nahirapan ng ganun. Kasi imagine, 2 days of the week lang naman yung devoted. Detailed lang ako eh. Opo. So, I guess AI, baka more than 50% yung efficiency siguro na maidadagdag kung nandun na siya. As a tool, as a tool again. How about you po, Ma'am Data? Would you agree po na it could have helped your production back then po? Siguro AI in terms of research, no, and collating information, that could have helped, or maybe giving us leads to, let's say, activities or places to go, yung mga ganon, no, na nag-aggregate ng information
and then it's information that we can act on. And I would say that is the extent to which it would work. When for me kasi, and this is my personal opinion, when it comes to yung danas, hindi ko kayang i-substitute yon for what AI might be able to give, no? AI might be able to give me leads or prompts maybe, or preliminary information, but that would be something that I would still have to hold up, no? Not against, but to compare with kung ano yung experience ng mga bata or where they are at that point in their life, no? What are their interests? What are they talking about? What keeps them busy? So, dun siguro kailangan may human intervention pa rin for me. But definitely, it could have been a good starting point if it had already existed. Opo, AI could have simply just been a tool but not completely replace po the human aspect of it. Opo. Yeah, no. Oops, mukhang oras na po para sa recess. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang kwentuhang kasama si Ma'am Ruby at si Ma'am Data. Kung mayroon kayong mga katanungan, komento, shoutout, or greetings, i-comment nyo lang yan sa comment section sa DZUP Facebook Live. Ito pa rin ang UP Atin To, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ano daw ang nangyari sa Lata pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas? Naku, ibang bungad to. Si Kuya Mark kung napapakamot sa atin. Ano ba nangyayari sa Lata? Eddie na, UP. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio. Para saan naman ng utak kung walang puso? Best part of my education is my life in UP, and I'm very proud to be from UP. Hindi mo naaapakan yung karapatan niya. Your idea of a strategy will be as good as any. Produced it with compassion, with feeling, and with integrity, then those stories have been worth doing and sacrificing for. Lumalalim, lumalawak yung pananaw natin sa media at komunikasyon. Lahat tayo may kakayahan, lahat tayo may masasabi. Kasali po kayo sa ating talakayan. Sa DZUP 1602 kHz, sa inyong mga radyo, sa audio streaming sa dzup.org, Sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. abangan pa po ang iba pa pong episode sa bagong kaalaman ngayong tanghalian. Kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To. Salamat sa pag-invite ha. Saya ng party. OMG! Tingnan mo yung bagong dating. Familiar siya. Oh, may ginawa siya sa akin nung nasa UP ako last week. Labas tayo, please. Labanan ng sexual harassment. I-report sa UP Office of Anti-Sexual Harassment o tumawag sa 981-8500 Local 2465 o 2466. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin To. Share mo yarn! Hello mga kasali! This is Jeppy reporting for duty para sa inyong Man on the Street para sa Share Mo Yarn! Para sa segment na ito, tayo'y magtatanong sa mga mommy, daddy, guardians, at mga bata! Ang question ko ay, bata, napanood mo ba? Hello, ako si Jomalyn. Anak ko si... Hello, ako si Flor, nanay po ni... Sapphire. Hi, ako si Cindy, mama ni La.
Ako po si Sammy. Sammy. Ako po si Althea. Bata, napanood mo ba? Ako siya na. Ano pong mas gusto nyo? At bakit? Mas gusto ko yung real video. Real talaga? Real ko. Kasi mas makakatawa. Mas masaya panoorin. Kasi nakakatawa po eh. Kasi nakakalibang tapos masaya panoorin. Kasi wala pong matututunan sa AI. Ano pong paborito mong palabas nung bata ka pa? Actually, growing up, ang mga kinalakihan kong kids show is Hirayang Manawari, Siniskwela, Art Angel, yan. Kasi marami kang matututunan talaga. Paborito kong pinapanood yung siguro mga ano na ako nun, yung mga elementary. Kasi nung medyo maliit pa kasi ako nun, wala pa kaming TV nung araw. Kaya yung abutan ko na lang, is paborito kong panoorin yung Detective Conan, yung gano'n. Batibot. Bakit batibot? Kasi bukod sa nalilibang na kami nung mga bata pa kami, may mga natututunan din kami na aral doon sa kid show na yun. Anong isang mahalagang aral na dapat nating mapulot sa mga palabas na pambata? Magtuturo sana sa kanila ng mas kabutihang asal para sa kanila, para sa pag-uugali nila. Sa reel, talagang mas marami kang matututunan ngayon sa yung dati yung reel talaga. Mas marami silang matututunan. Unlike sa AI ngayon, karamihan pa sa AI ngayon, puro brutal. Yung, diba, mga brutal ngayon yung mga AI ngayon, katulad ng pananakit, panununtok. Dapat yung good manners and right conduct. Tsaka yung hindi lahat ng makikita mo talaga sa social media, dapat hindi dapat ginagaya. Hindi lahat gagayahin mo, hindi pwedeng lahat gayahin mo. Kaya para sa akin, good manners and right conduct dapat. Ang tinuturo nilang mga kids, bukod sa mga iba pang natututunan nila sa school or sa social media. Tingin mo po ba makakatulong o nakakasama ang AI sa paggawa ng mga palabas na pambata? Mas okay pa rin yung real kids video or kumpara sa AI. Kasi ako napapanood ko yung mga AI sa social media, masyadong OA. Kumbaga, like, hindi na siya makatotohanan. So parang hindi rin maganda para sa mga bata makapanood ng ganun. Like, yung mga exage na nangyayari sa mundo or sa mga hayop na mga nagsasalita kung ano-ano naman yung sinasabi, walang sense. So, dun pa rin ako sa real video. Kila Miss Rachel, kila VP, yun pa rin para sa akin kasi mas maraming natututunan doon. Sa palagay ko ngayon, unti-unti namang napapalitan yung mga reel. Karamihan ng napapanood ngayon ng bata, puro AI. Yung reel ngayon, konti na lang yung mga content na nag-ano ng reel ngayon, puro AI na yung lumalabas ngayon. Ewan ko lang kung darating na mga panahon pa, siguro baka talagang balutin na tayo ng AI. Ayun, yun lang naman yung palagay ko na baka nga po, dahil karamihan talaga ngayon, puro karamihan talaga AI na po. Sa akin hindi, kasi mas okay din tayo sa totoo, sa reels na yung wala pang AI. Kasi yung mga reels, yung mga ngayon, AI, iba-iba na katulad ng tungtong sahod, may mga pananakit, may mga something na bullying. Kaya para sa akin, walang hindi siya ma-replace bukod dun sa reel. Kasi mas may matututunan na magandang aral doon sa totoong videos or sa reel. Bye, Jeppy! Maraming salamat! Bye-bye ka! Bye, JP. Bye, JP! Bye, JP! Bye, JP! Wow! Ang galing! Kayo mga kasali, anong favorite niyong palabas nung bata pa kayo? Comment below! Muli, ako si Jeppy, reporting for duty, bilang inyong man on the street, para sa Share Mo Yarn! Paalam! At nagbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP at
Ano po ba ang mga ethical standards or responsibilities na dapat laging tandaan ng media practitioners when working with children po? Para sa akin, since television talaga yung medium na ginamit ng sineskwela, may mga batas kasi na talagang pinagbabasihan ng mga producer especially. I think ito yung Republic Act 8370. Ito rin yung nag-create nung National Council for Children's Television na kung saan ay dapat yata ay 15% or 15% nung programs ng isang network ay devoted to child-friendly, talagang dedicated for children yung mga programa. Ang paggawa ng sineskwela ay umaayon at sumusunod din sa batas na nagsasabi kung ano lang ang pwede sa mga batang talents, no? Yan ay inobserve at sinabi ng aming producer mismo na kailangan ay strictly we adhere to that. Ako naman bilang consultant, ang naging concern ko ay dapat hindi nakakaistorbo doon sa pag-aaral ng mga bata at dapat naaayon din sa kanilang edad yung kanilang mga linya o mga tinuturo o dinidiscover at tinutuklas ng mga konsepto. If it is not appropriate for the age, yun ay discernment, hindi yan nakasulat sa batas. Pero discernment yan ng isang educator bilang isang siguro nagtuturo bilang guro din at that time at bilang isang magulang. Ako noon ay maliliit din yung mga anak ko, elementary school age din sila. So minsan pinapanood ko muna sa kanila yung completed or edited na version ng episode. At kung may mga parang question din na alam mong oo nga valid, katulad din ng karanasan ni Ma'am Data, we rectify and we edit, kung ano yung, although it was not a standard test. Ang test na ginagawa nung araw ay yung pre and post test na ang mismong lead dyan ay isang magaling na educator at the time, the late Dr. Milagros Ibe. So, mahalaga na tignan mo ano ba yung limitasyon ng paggawa ng mga programa para sa mga kabataan. Dahil hindi sila katulad ng mga talents na adults or even the viewers. Diba? The children as viewers, dapat yan ay tinitignan mo rin bilang audience, bilang learners. Ano ba yung appropriate na mga lingwahe? Siyempre, wala yung violence, wala yung mga kalaswaan. Kung mag-explain ka ng isang konsepto, pinakamahirap na parte, yung talking about, for example, reproduction. Ingat na ingat tayo dyan. Diba? Kasi siyempre, medyo pilyo na yung mga grade 6, grade 7, yung lingwahe, yung language. Kailangan appropriate, kailangan akma sa konsepto. So, hindi lahat ay nasusulat sa batas. Ang karamihan ay parte ng discernment. Kaya nga, yun ang papel ng consultants, Yun ang dapat inaaral at doon kami tumatagal. Lalo na yung mga bagay na pang grade 3 ba yan? Parang pang grade 5 na yan, pang grade 6. Then DepEd would come in. Lalo po sa AI, wala naman pong discernment yun kung age-appropriate yung naipapalabas nila. Sa ngayon, that is a problem. At that time, hindi. Kasi hindi kami gumagamit ng AI. We based it purely on our experience as parents, as teachers, as experts, as educators. But AI was not exactly a part of our production process. Maybe search engines at the time, baka may AI doon, hindi ko alam na back-end pa lang siguro. There were also attempts to, I think, mga later part of our production around 2004, pumasok na yung mga internet, Google search, Yahoo. So, hanggang doon lang, back-end lang ang role ng AI. We did not use AI even for animation. Yung ginagawa talaga nun is pinopost-prod. Talagang mayroon kaming CGI, computer generated talaga na mga animations, hindi AI.
parang kumbaga digital but not exactly AI. How about in your case po, Ma'am Data? How was it for you po? What are your ethical standards po for yours? Mahirap kasi yung ethics now in using AI. Kahit po back then during 5 and up back then, we adhered very strictly to the Convention on the Rights of the Child. This is the UN parang manifesto that was signed by all the countries of the world except I think 2 countries, no? And in there is an article or a section about children's media where it states very, very roughly, no, na dapat for the good of the child, yung media, it allows them to access information and content that is good for their development. And dapat countries should be supporting these kinds of initiatives to provide media for good, no, and for development. So that's what we adhered to, no, and all our practices revolved around that. So nandyan yung dapat nandun yung opinion ng mga bata, naririnig namin yung side nila, even from our reporters, no, lalong-lalo yung mga batang ini-interview namin. We adhere to yung safety standards, no, yung lalo na yung mga children who are at risk, hindi namin pinapakita yung mukha, maingat kami sa mga ganong klaseng kwento. We make sure that there are adults present, no, kapag may kasamang mga bata, trusted adults, no, in their lives. At syempre yung idea of play and safety and security for the child. That's all part of yung UN Convention on the Rights of the Child. Doon umiinog yung pag-iisip at yung mga production practices ng 5 and up noon. Aside from that, of course, we adhere to accuracy of the information, and really the very, very core principle of doing no harm, especially knowing about yung platform namin, di ba, na broadcast sa isang commercial TV station na malayo yung reach at ang kausap mo ay mga vulnerable sector ng society, no, ng mga bata. So, very important yung core principle na iyon. Nako! Tatandaan ko po lahat ng yan dahil gusto ko rin pong pumasok sa media paglaki ko. Pero ngayon naman ay ating tuklasin kung paano nga ba nakakaapekto sa mga bata, lalo na sa pagpapaunlad ng kanilang pag-iisip at pagkatuto ang mga content na pinapanood nila. Mga kasali, narito po ngayon si Dr. Maribel Merdigia Canlas, isang registered psychologist upang mas maunawaan natin ang epekto ng AI-generated media sa mga bata. I'm Dr. Maribel Merdigia Canlas. I'm a clinical counseling psychologist working at Recovery Hub. Before, I'm very happy working as a psychologist. Sa ngayon, marami akong counseling and then nagkakaroon din ako ng pre-missionary assessments. Ang AI-generated media has the potential para ma-influence ang multiple domains of child development, katulad ng cognitive functioning, emotional regulation, and social competence. Kapag nagkaroon ng interactive content, mas madidevelop ang higher learning skills. Napakaganda ng AI, di ba? Napakaganda ng mga nakikita natin sa mga media ngayon. But the problem is cognitive passivity. Yung iba kasi, pag natuto na sila, gusto na lang nila tinatawag natin consumers of information. So, kung anong nabasa nila, yun na lang. Ayaw na nila maging active participants in learning. Another problem, aside from cognitive passivity, meron tayong tinatawag na cognitive dependence. Ayaw na mag-research, di ba? So, over-reliance dito, nawawala yung ating independent problem solving and critical thinking. Sa emotionality naman, minsan nadidevelop yung parasocial attachments. Napansin natin, at one time, mas magandang
maging close tayo sa mga virtual characters or mga AI-generated personalities. Ang nangyayari naman nito, pag ganon, kakaroon tayo ng difficulty with authentic interpersonal relationships. Dito pumapasok yung tinatawag natin na kahit bata pa lang sila, pag emotionality mahina na sa kanila, kakaroon ng bata na ma-anxiety at saka depression. So yun ang maingatan natin. Socially, meron naman tinatawag na dahil nalilimit ang face-to-face interaction, yung kanilang naapektuhan yung social competence, empathy, and effective communication skills. Huwag nating kalimutan na ang essential social skills wala pa rin tatalo sa direct human interaction and real-world experience. Sabi nga, napakahalaga ng AI pero kailangan medyo control din natin. Mahalaga dito, we emphasize moderation, intentional use, and development appropriateness. Ang AI-generated media kasi stimulate creativity by exposing children sa new ideas, perspectives, and possibilities. It can also enrich imaginative worlds for exploration and storytelling. However, kailangan ito ng active participation, not just passive consumption. Sa critical thinking naman, kapag may repeated exposure tayo without guidance, ang tendency natin hindi na tayo mag-question, analyze, and evaluate information. Kaya mahalaga as a psychologist, ina-encourage ko na magkaroon ng tinatawag natin cognitive engagement. Ang ibig sabihin nito, they do not avoid AI-generated media. Mahalaga talaga yun but they use it with intentionality. Ultimately, kailangan meron tayong guidance from trusted adults. Sa mga parents, active involvement is essential. For educators, ang AI, kailangan learning tool siya. It is not a replacement for human interaction. Ang teachers can encourage creativity, media literacy, and critical evaluation. Sa content creators naman, kailangan ang focus natin yung child care or child well-being. Kung ito ba ay age-appropriate, accurate, inclusive, para hindi kawawa ang ating mga anak. Ang ating i-emphasize dito is balance, supervision, and intentionality. Our children are the future leaders of our fatherland. Kaya kailangan maingatan sila at hindi masway ng AI. I'm very happy to contribute on AI kasi ang AI dapat hindi natin hahayain sa replacement. Kailangan we work side by side with it and we use it as a learning tool and inspiration para mas lalong mag-spark yung mga creative ideas natin, information processing, yung emotionality natin and everything, and social interactions. Pero kailanman walang tatalo sa one-on-one or human interactions. Maraming salamat po sa ating mga panoohin. Ate Car, wait lang po. Oh, bakit? Meron lang po akong gustong itanong. Pwede po ba? Oh, sige, take it away. Ayan, thank you po. Kwentanungan? Tanong ko po ito kanila, Ma'am Data at Ma'am Ruby. Bilang media practitioners at bilang mga magulang na rin po, paano po ba mapoprotektahan ng mga magulang ang kanilang mga anak pag nagko-consume sila ng media? Paano po natin mai-ensure ang safe learning environment po para sa kanila? Kahit short lang po, okay lang. Salamat po! Okay, depende sa edad, no? Siguro yung mga talagang batang-bata, wag muna, 'di ba? Kasi nga mahalaga na nadidevelop nila yung mga skills nila, motor skills, and even yung pag-articulate nila, expression nila. Kapag AI kasi, normally, syempre nasa mga gadget yan, hindi magandang maaga natin silang ini-introduce doon. And kung may mga bandang sabihin natin, grade school na, 4, 5, 6, unti-unti lang. Tapos titignan natin ano yung mga pwede nilang puntahan. Huwag nating bigyan ng sarili nilang gadget. Dapat tayo yung nagko-control ng gamit nila. Hindi lang nung pinupuntahan nila, kundi nung mismong device. I think it is a responsible act for parents
to look at, yun na nga, yung cognitive capacity nung edad ng mga bata. At huwag bigyan ng device, hindi lang kung saan sila pumupunta. Siyempre, importante yun, kahit na may grade 6 o high school. I think the access to the device is primary, no? Kailangan, yun muna yung isipin natin. Kailangan ba talaga ng bata yung device? Opo, let them just be kids po muna. Let them be just kids. Let them play. Let them explore the real world. Opo. How about in your case po, Ma'am Data? I was reading this article that said, there are two kinds of AI that are affecting media today, and especially in children's content or any content. The first one is machine learning. And ito yung nag-aggregate, di ba, ng mga reviews, ng mga count, nung gaano kadalas napapanood. And then, ito yung nagde-decide kung paano i-feed sa iba't ibang audiences kasi maraming nag-rate na mataas, ganyan. So, ito. Yan. And then, there is the generative AI. Ito yung gumagawa ng content, di ba? And so, when you think about the hierarchy of that, the content that is most watched will be pushed to more kids through more platforms, diba? So tama si Doc Ruby on the one hand na ano yung platform or ano yung device na nakahawakan ng bata at ano yung napupunta sa kanya precisely because of machine learning. The machine is learning which kinds of content is for what particular demographic, diba? Kasi nga, ang dami nag-rate, all that rating system. And based on that, there is a chance that the new content that gets developed, because alam na nila kung ano yung tatangkilikin, diba? Generative AI can now produce more of that content, but in a higher dose, kumbaga. So, kunyari nakita na yung mga cartoons or yung mga shows na may high stimulating music or colors or visuals, yun yung pumapatok sa particular demographic, a content creator can just tell generative AI, hey, create this cartoon with this topic using these kinds of elements. Pwedeng i-generate ng AI, but to what end, diba? Is it really going to feed yung development ng bata? It is generative AI. It is generated by some human. Definitely, there is some intervention. Pero yun nga sabi rin nung isang doctor kanlas, is it creative? And to Doc Ruby's point, is it good for the child? Diba? Is it good for the folks who are supposed to be watching it? So, dito yung may debate at dito kailangan ng mas matinding conversations about ano yung extent ng paggamit natin nun at how well do we know how these systems work, and how these machines work towards promoting a safer environment. Sabi nga ni Jeppy, parang paano na lang natin malalaman na safe ito or okay ito i-consume ng mga niya, at yung mga kabarkada niya, yung mga kaibigan niya. So, dapat kasama dyan definitely ang mga trusted adults sa buhay ng mga bata. And for those trusted adults to learn more and to actually sit with the kids and watch with them. At kailangan kausapin yung mga bata din. And help them process what they're watching para nga hindi maging passive consumption for those kids. So, sabi ni Jeppy, maiksi lang. So, ganun muna, Baka kailangan natin ng part 2 kasi mahabang diskusyon ito at marami pa tayong pwedeng i-tackle dito sa topic na ito. Opo, ma'am. 1 hour is really not enough po talaga. Pero oo nga po, di ba? Guidance and presence po talaga ang kailangan ng mga bata. Kaya sa ating mga mommies, daddies, guardians at kids, alalahanin po natin ang mga bagong aral na natutunan natin today. Lalo na ikaw, Jeppy, ha? At para sa ating mga media practitioners at future media practitioners, dapat natin tandaan na we are held responsible for the content we curate and create. Kailangan natin maging critical at maingat. Mataya-taya.
tayo ang taya sa paghubog ng isip, imahinasyon at kakayahan ng mga kabataan. Muli, maraming salamat po sa oras at oportunidad na makasama po namin kayo, Ma'am Ruby and Ma'am Data. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng Oblation, bisitahin ang aming website, dzup.org, at i-like ang DZUP Facebook page. And don't forget to subscribe sa DZUP YouTube channel. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa programing ito, kay Director Ate Dane, Streaming Director si Eddie, Writer si Ate Hensel, Production Assistant si Ate Josh, at ang aming Internship Supervisor si Ma'am Almira. Maraming salamat po. Ako po si Carissa Pereiras. At ako naman po si Jeppy. Para sa DZUP 1602, DZUP, kasali ka! Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.